Let us pray po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Our gracious Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we give all the glory, honor, and worship, thanksgiving unto thy holy name. You are great, O Lord. You are worthy to be praised. Thank you so much for your holy presence, O God. And to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, and the beloved children, we ask you to please forgive our shortcomings, our transgressions, and cleanse us from all unrighteousness. Make us precious in thy sight, O God. Help me to bring forth thy message. Anoint thy word, O God, and bind the power of darkness and remove our hindrance. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. First and foremost, the highest greeting of praise, worship, glory, honor, thanksgiving, majesty belongs only to our loving Creator, our loving Savior, Jesus Christ. Amen. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We remember, we cherish the blessed teaching and preachings of our dearly beloved parents in the Lord, our Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, and our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, and greetings also to the beloved Almeida family, to our beloved preachers, workers, brethren, visitors, webcast viewers, a pleasant afternoon to each and everyone. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Tayo po'y paginig ng salita ng Diyos, mga minamahal. So sa araw na ito, mga minamahal, ating pong ginugunita ang pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So pag dumarating itong Easter Sunday, mga minamahal, ang mga tao po, mga minamahal, ay nagse-celebrate sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So lalo na tayong magalak, everybody say amen, sapagkat buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi po, mga minamahal, we Christians, mga minamahal, we are blessed among blessed. Everybody say amen. Because we have a living originator. We have a living originator. Mga minamahal, ang Diyos natin ay buhay. Everybody say amen. Yung po mga communism, si Karl Marx, si Mao Zedong, mga minamahal, sila'y namatay, subalit ang ating Panginoon ay buhay. Everybody say amen. Si Muhammad, mga minamahal, sa Islam, siya'y namatay, subalit ang ating Panginoon ay buhay. Everybody say amen. Si mga minamahal, sa Buddha, sa Buddhism, mga minamahal, siya'y namatay, subalit ang ating Diyos ay buhay. Palapakan natin ang ating malakas ang mahal na Panginoon. So tayo po ay may tinatawag na living originator, mga minamahal. So kung hindi buhay ang Diyos, mga minamahal, wala tayo rito. Everybody say amen. So ating topic sa oras na ito, mga minamahal, ito tinatawag na the importance of the resurrection of Christ. The importance of the resurrection of Christ, ang kaimportante ng pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So, basahin muna natin ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng 1 Corinthians muna tayo. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 14 up to 18. Basahin muna natin ito sandali, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15, verses 14 to 18. From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 14 to 18. 14 to 18. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and faith is also vain. Yea, we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised up not. If so be that the dead rise not, for if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. 18. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, ulitin ko po mga kapatid, praise the Lord. Ang ating topic, the importance of the resurrection of Christ. Ang kahalagahan ng pagbuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, if Jesus has not been raised, mga minamahal,
gospel preaching is vain. Everybody say amen. So the preaching of the apostles is vain. Tinatawag na meaningless, empty. Amen. There will be no purpose in preaching, mga minamahal, about a liar. Everybody say amen. Kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay sa mga patay, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ito'y walang kwenta. Empty, meaningless. Everybody say amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay walang kabuluhan. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat tayo po'y naniwala sa walang kwenta. This is matatawag, masasabi natin itong story tale. Everybody say amen. Tell story ba? Everybody say amen. O lunatic. Ibig sabihin, walang kwenta. Kung ang Diyos ay hindi nabuhay sa mga patay, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ito'y walang kabuluhan. So mga minamahal, our faith is vain. Ang ating pananampalataya rin ay walang kwenta. Everybody say amen. Our belief in Christ will also, mga minamahal, be empty. Meaningless. For our faith will be in a liar or lunatic. Everybody say amen. So mga minamahal, walang kwenta ang ating pananampalataya, ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. So mga minamahal, and the other thing, the apostles, mga minamahal, were Paul's witnesses. They swore that God raised Jesus from the dead. Kung ang mga walang pagkabuhay na maguli, walang kwenta. Meron akong kapatid, nagtrabaho sa Israel. So nagpunta siya doon sa empty tomb, yung libingan ng mahal na Panginoon. So doon maraming taong pumupunta roon sa Israel, doon sa libingan ng mahal na Panginoon. Ito'y bakante. Everybody say amen. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Old Testament, nakapropesay na ang Panginoon ay muling mabuhay. So sabi ng banal na kasulatan, mismo ang ating mahal na Panginoong Yesus, nagsabi, "You shall destroy this temple, but after 3 days, I will raise it up." Gibain ninyo ang templong ito, ang kanyang tinutukoy, ang kanyang sarili, ang kanyang katawan. Subalit pagkatapos ng 3 araw, ito'y muli kong ibabangon. Everybody say amen. So mga minamahal, doon sa Israel, nandun yung empty tomb ng mahal na Panginoon. Maraming mga pumupunta ron, mga minamahal. So ito na natili, mga minamahal. Everybody say amen. Na bakante, walang nailibing doon. Dahil ang ating mahal na Panginoon, after 3 days, siya'y bumangon sa mga patay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, kung ang Diyos ay hindi nabuhay sa mga patay, we are still in our sins. Never say amen. Amen. Ibig sabihin, tayo mananatili sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po'y mananatili sa kapahamakan, sabi ng ating nabasa. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, sapagkat ang ating mahal na Panginoong Yesus ay nabuhay na maguli sa mga patay. At tayo po ang mga witness. Everybody say amen. Amen. Simula nang ang mahal na Panginoon ay nagbangon sa mga patay, nakita ng mga apostoles, nagpakita sa mga 12 apostoles, nagpakita sa 500 followers ng mahal na Panginoon, nagpakita siya sa mga alagad ng mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, mga minamahal, nagpapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan, isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kung ang Diyos ay hindi nabuhay, manatili tayo sa ating mga kasalanan. Ang ating pangangaral, walang kwenta. Ang ating panititiwala sa Diyos, walang kwenta. Dahil ang Diyos ay hindi nabuhay sa mga patay. So ito po'y napakalaga, mga minamahal. Ibig sabihin, the importance of Christ's resurrection to those who believe in Him, una, mga minamahal, it verifies the truth of the Scriptures. Kindly open your Bible from the book of Luke, chapter 24, verse 44 up to 47. It verifies the truth of the Scriptures. Kindly. From the book of Luke, chapter 24, verse 44 to 47. And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Then open he their understanding, that they might understand the Scriptures.
and said unto them, that it is written, that it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and the repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem, sa Tagalog. At sinasabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y suma sa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbango muli sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Oh, malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So ito po mga minamahal, it verifies the truth of the Scriptures. Bakit mga minamahal? Dahil kung ang mahal na Panginoon ay hindi nagbangon sa mga patay, ibig sabihin hindi ito totoo ang salita ng Diyos. Subalit mga minamahal, ito'y nag-verify na the truth of the Scriptures na totoo ang salita ng Diyos, mga minamahal. Nang ibig sabihin, totoo ang sinabi ng Biblia na siya'y magbabangon sa mga patay. Sa ikatlong araw siya'y magbabangon sa mga patay. Ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y inilibing, mga minamahal. Subalit, after 3 days, siya po'y nagbangon sa mga patay. And another 40 days, siya nakisama sa kanyang mga lagad. Kasama niya ang kanyang mga lagad. Pinalakas niya ang loob ng mananampalataya sa pananampalataya ng kanyang mga lagad. Nakisama siya ng another 40 days bago siya umakyat sa langit. Ever say amen. So ibig sabihin, in the life of our dearest Jesus, have foretold great miracles. Una, ito yung incarnation, ang pagpapakatao ng mahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, itong tinatawag na the resurrection of Christ, ang pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo, yung the ascension of Christ, ang mahal na Panginoon, siya'y umakyat sa langit. Everybody say, praise the Lord! And the last, mga minamahal, itinatawag na the coming of the Lord Jesus Christ. So in the life of the Lord Jesus Christ have foretold great miracles, the incarnations, the resurrections, the ascension of Christ, and the coming of Christ. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ito'y mangyayari. Ang mahal na Panginoon ay pinanganak. Mga minamahal, pangalawa, ang mahal na Panginoon na buhay sa mga patay. Pangatlo, ang mahal na Panginoon umakyat sa langit. Mga minamahal, ang pang-apat ngayon, ang ating inihintay, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ito'y mangyayari. Mangyayari, babalik ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So it verifies the truth of the Scriptures. Another thing, sabi po ng Biblia, it proves judgments of the wicked. Acts chapter 17, verse 30 up to 31. From the book of Acts chapter 17 verses 30 and 31. And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent, because He had appointed a day in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He had ordained, whereof He had given assurance unto all men, in that He had raised Him from the dead. Sa Tagalog, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mga sisi silang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Everybody shout, praise the Lord! So itong pangalawang bagay, mga minamahal, it proves the judgment of the wicked. Ibig sabihin, mga minamahal, mangyayari na meron patatawaging judgment sa mga taong hindi maniniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon.
Meron tinatawag na judgment to the wicked, to those who do not believe, to the resurrection of Christ. Merong kapahamakan na nag-aantay sa mga taong hindi maniwala sa mahal na Panginoon. So napakapalad natin, tayo po'y naniwala sa kasalitaan ng Diyos, Amen. At hindi kalugihan sa atin na tayo naniwala sa mahal na Panginoon, Amen. Hindi kalugihan, mga minamahal, na sa ating paglilingkod ngayon, nararamdaman natin sa buhay natin ang kapangyarihan ng Diyos, Amen. Subalit sa mga taong hindi maniwala, sabi ng Biblia sa ating nabasa, siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Binuhay ng Diyos ang ating mahal na Panginoon para ito'y maging saksi, maging witness sa mga taong hindi maniwala kay Kristo, sa mga taong hindi maniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon. Ito'y mangyayari, sabi ng Biblia, it proves the coming judgments for those who do not believe, for those who live wickedly. Amen. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So another thing, sabi po ng Biblia, it is the foundation for Christ. O dito po muna tayo, it is the foundation for Christ, gift of the Holy Spirit and to spiritual life to His people. Kindly, John chapter 20, verse 22. Pakibasa natin. From the book of John chapter 20, verse 22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost, sa Tagalog. At nang masabi niya ito, siya'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Another thing po, mga minamahal, sabi po ng Biblia, ito'y nagpapatunay na sinabi niya na tayo bibigyan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Sabi ng mahal na Panginoon, bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa kanyang mga alagad, hindi ko kayo iiwan na kagaya ng mga ilo o mga walang ina. Aking ipadala sa inyo ang banal na Espiritu Santo. Amen. So nung ang ating mahal na Panginoon ay umakyat na sa langit, ang mga alagad ng mahal na Panginoon, sila'y nagkatipon. They were gathered together and they were tarry in the Jerusalem. Sabi po ng Biblia, sininatili sa Jerusalem, they fasted 10 days. Sabi noon ba nila kasulatan, sila'y nag-ayuno ng 10 araw dito sa upper room, sa Jerusalem. Inantay nila ang pangako ng Diyos na banal na Espiritu Santo. At sa araw ng Pentecostes, merong isang malakas na hangin galing sa langit pumasok sa kanilang lugar, sa kanilang kinalalagyan, sa kanilang lugar, mga minamahal. At silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu Santo. Natanggap nila ang Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord! So mga minamahal, ito ang pangako ng Diyos na banal na Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. Hanggang sa ating kapanahunan, nandito ang banal na Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. It is the foundation for Christ, gift of the Holy Spirit, and to spiritual life to those, mga minamahal, to His people. Amen. So merong banal na Espiritu Santo. Nung araw tayo nasa reliyon, hindi natin alam na merong Espiritu Santo. Basta alam natin, Holy Spirit. Holy Spirit, ako nag-aral ako sa Dominican School. Mula first year hanggang fourth year, meron kaming subject na ethics. Araw-araw, mga minamahal, major subject siya. Tinuturuan kami ng mga madre, mga pari sa Biblia, mga minamahal. Pero hindi ko maintindihan ang kanilang turo. Meron sinasabing Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Wala akong alam sa Holy Spirit. Subalit nang tayo maglingkod sa Diyos, binautismohan tayo ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu Santo. Nalaman natin totoong merong banal na Holy Spirit. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. So ang Holy Spirit ay kumikilos sa buhay natin. Amen. What is the work of the Holy Spirit? To mortify the deeds of the body. Papatayin niya yung ating mga kahinaan. Amen.
Amen. What is the work of the Holy Spirit? To encourage us, to edify the believers, ever say amen, to comfort His people, ever say amen. Para tayo lumakas, tumatag sa ating pananampalataya, mayroong banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo, siya tumutulong sa atin makipag-usap sa Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Ang Holy Spirit, tayo maging silyado. You shall sealed by the promise of the Holy Spirit. Ever say amen. Ang banal na Espiritu Santo ay maging selyo natin sa ating kaligtasan. Ang banal na Espiritu Santo, ito ay magiging tinatawag mga minamahal na mark. And after the Holy Spirit has come upon you, you shall be my witnesses. Tayo po ngayon ay mga saksi ng kapangyarihan ng Diyos. Binago ang ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Pinagaling ating mga karamdaman, nagkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. What is the fruit of the Holy Spirit? Joy, love, peace, long-suffering, meekness, gentleness, temperance, faithfulness. Ever say amen? Ito ang bunga ng Espiritu Santo. So ngayon tayo po'y selyado na. Sabi naman nila kasulatan, you are sealed by the Holy Spirit. And you know that you are the temple of God and that the Spirit of God is in you. Ever say amen. Ang banal na Espiritu Santo nananahan na sa ating buhay. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So ito po ang kahalagaan ng Espiritu Santo. Hindi natin nakikita ang mahal na Panginoon. Umakyat na sa langit ang mahal na Panginoon. Subalit nandito kanyang banal na Espiritu Santo. Ever say, praise the Lord. So napakapalad natin, mula sa Jerusalem, ibinuhos ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo. Nangaral sila, nagpatutuo sila, pinagpapatay sila. Nung araw mga talawan sila, mga matatakutin siyang mga apostoles. Subalit na matanggap ang banal na Espiritu Santo, nagpakamatay sila dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ever say amen. Kung hindi Diyos ang kanilang pinaglalingkuran, kung patay ang Diyos, hindi sila mananatili, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sa panahon, mga minamahal, nagkaroon ng Inquisition. Doon sa unang mga iglesia, grabe ang Inquisition. Pinapakain sa mga leon, sinusunog ng buhay. Yung mga Kristiyano noon, pinagpupugutan ng ulo, pinapako sa krus. Mga minamahal, pinapakain sa mga leon. Subalit sila'y nanatili ng aral ng salita ng Diyos. Lumaganap ang Ebanghelyo, dumating sa ating bansa, pinagpala ang ating bansa, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang konselor sa Parañaque, dating aktivista, si Konselor Eric Baez, isang nag-aral sa isang university sa Manila, aktivista. Kinausap siya ng deans, ibigay lahat ng matrikula mula first year hanggang fourth year, umalis lang sa school. Mga minamahal, hindi naniwalang may Diyos. Isang araw, dumalo sa ating gawain, naniwalang may Diyos. Pagkatapos niyang maniwalang may Diyos, nakapag-fasting pa ng 40 days. Sabi ni Malapastor, ito, sabi niya, aktivista ito, hindi naniwalang may Diyos, pero ngayon nag-fasting ng 40 days. Gaano ang kanyang kalalim ngayon sa pananiwalang may Diyos? Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi mo kaya mag-fasting ng 40 days? Hindi mo kaya mag-fasting ng 19 days without water? Amen. Hindi mangyayari yan. Subalit dito, umaabot ng 60 days, 80 days. Mga workers, mga minamahal, ating beloved pastor, umabot ng 92 days. Oh, grabe ang kapangyarihan ng Diyos sa ating iglesia. Gaano kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos sa ating kalagitnaan. Everybody say, praise the Lord, hallelujah. Ito ang patunay na nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon sapagkat merong Holy Spirit sa iglesia niya. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So it is the foundation for Christ's gift of the Holy Spirit and the spiritual life to His people.
nagkaroon tayo ng spiritual na buhay nang tayo naniwala sa mahal na Panginoon, nang matanggap natin ang banal na Espiritu Santo. Another thing, it assures believers of their future heavenly inheritance. 1 Peter chapter 1, verse 3 up to 4. From the book of 1 Peter chapter 1, verses 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Sa Tagalog, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa iyo. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Sumigaw tayo ng malakas ng praise the Lord. So ito po sabi ng Biblia, it assures mga minamahal believers of their future heavenly inheritance. Everybody say amen. So ibig sabihin ng pagkabuhay na maguli ng mahal na Panginoon, meron tayong tinatawag na heavenly inheritance. Amen. Meron tayong mamana, meron tayong gantimpala na inaantay mga minamahal sa langit. Everybody say amen. Itong tinatawag na sa verse 4, sabi ng verse 4, mga minamahal, na isa-isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo. Everybody say amen. Hindi nasisira, hindi kumukupas na mansyon sa langit. Everybody say amen. All these things are vulnerable, subject to destroy, subject to the thief, sa mga kawatan. Everybody say amen. Subalit ang ating mansyon sa langit, vulnerable, ibig sabihin vulnerable. Everybody say amen. Ibig sabihin hindi nasisira ang ating pamanang inaantay pagdating ng araw. Everybody say amen. Amen. Purihin nating mahal na Panginoon. Sa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So meron tayong gantimpala na inagaantay sa atin. Sabi na 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 17. Pakibasa natin sandali. From the book of 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 to 17. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus Christ will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Sa wikang Tagalog, sapagkat kung tayo'y nangagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo'y nangabubuhay nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo'y mga nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. So napakaganda ng salita ng Diyos. Resurrection brings assurance of our resurrection. Everybody say amen. Ang pagkabuhay na maguli sa mahal na Panginoon, ito po ay nagpapahiwatig na tayo rin po muling mabubuhay.
Yung mga nangamatay kay Kristo ay nilibing. Ibig sabihin yung mga naunang pumanaw na nandoon sa libingan, sa usang pakakak ng Diyos, yung tinatawag na the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Yung mga taong namatay, pumanaw na, sila'y magbabangong muli. Ang kanilang katawan na nasisira, mapapalitan ng hindi nasisira. At tayo na buhay, sama-sama tayong aagawin doon sa alapaap at sa Panginoon tayo magpakailan paman. Amen. So merong tinatawag na the Resurrection Day. Amen. Ang pagkabuhay na maguli. So ngayon mga minamahal, inaantay natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Yung ating mga loved ones na kinuha ng Diyos, sabay-sabay tayo mga minamahal na mabuhay na agawin sa mahal na Panginoon sa langit. At sa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. Malakas sa palakpak sa mahal na Panginoon. So ngayon, mga minamahal, napakasarap bulay-bulay ng pangako ng Diyos. Amen. So ngayong araw na ito ay pinagdiriwang yung tinatawag na the Resurrection of Christ, the Easter Sunday. So tayo po mga minamahal, lalo tayong magalak. Bakit buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran? Amen. Hindi siya natili sa libingan. Amen. Siya'y nagbangon sa mga patay. Praise the Lord. So tayo po ngayon, mga minamahal, ay nagpapaantay sa pagbabalik ng Diyos. Last, it makes available the presence of Christ and His power over sin. Mga minamahal, in our everyday experience, kindly open your Bible from the book of Ephesians, chapter 1, verse 18 to 20. From the book of Ephesians chapter 1 verses 18 to 20. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to us ward, who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places. Sa wikang Tagalog, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kaniyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ulitin ko po mga minamahal, it makes available the presence of Christ and His power over sin, over our everyday experience. Amen. So sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mahal na Panginoon, ang Banal na Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Binigyan tayo ng kapangyarihan to overcome sin. Amen. Overcome the world and the dominion of Satan. Amen. Meron tayong kapangyarihan ngayon. Buhay ang Diyos Amen. Kaya yung mga patutuan ng mga kapatiran, mga minamahal, dahil buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran, samot-samong patutuo, iba't ibang klase ng testimonyo na kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Amen. So, bulay-bulayan mo ang testimonyo ng mga kapatiran. Grabe. Mga karamdaman, wala nang kagalingan, sa kanilang paniniwala sa mahal na Panginoon, pinagaling sila. Iningatan sila sa mga aksidente, mga disgrasya. Inilayo sila sa mga masamang loob, mga rapists, mga killer, mga martyrer. Kahit ang bala ay hindi tumatalab, minsan kahit ang bala, ang baril ay hindi pumuputok. Amen. Ito'y nangyari sa atin dahil kasama natin ang Diyos, buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Kung hindi buhay ang Diyos, manatili tayo sa ating mga kasalanan, manatili tayo sa ating mga bisyo, hindi tayo makalaya sa ating pagkaalipin sa ating mga kasalanan, manatili tayo sa ating kasalanan hanggang ika'y mamatay, nandoon ka sa kasalanan. Pero ngayon, binanal tayo ng Diyos, binigyan tayo ng Holy Spirit ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos,
gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. So nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Diyos. So napakapalad natin. Ang Diyos buhi. Amen. Ang Diyos ay buhay. Mga minamahal, napakaraming patutuo. Kung may isa-isain natin, haba yung oras natin. Manood tayo sa ating mga gawain sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang dako. Mga minamahal, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Doon kami sa dako ng baybay, sa Nupakan, nakita ko yung bata na tinuklaw ng cobra, yung samar cobra. Sabi na hindi mabubuhay yung bata. Totoong hindi ka mabubuhay noon dahil sa kamandag ng cobra. Alos mawalan, naghihingalo yung bata. Subalit pagkatapos si pag-pray, pinalakas ng mahal na Panginoon. Amen. Tinakbo sa pastoral house. Dahil kung itakbo sa ospital, walang mangyari. Anak ni Brother Manisese, sa dako ng Pampanga. Yung kanyang anak na binatilyo, kumuha ng kahoy, panggatong. Mga minamahal, nandun pala yung Philippine Cobra. Pagkahawak niya sa kahoy, tinuklaw siya ng makamandag na ulupong, Philippine Cobra. Umuwi sa bahay, sabi niya, Papa, tinuklaw ako ng cobra. Pagtingin ng kanyang papa, kulay talong na siya. Maya-maya na antusay, nag-collapse. Mga minamahal, wala na siyang buhay. Subalit sila'y lumuhod, ipinag-pray yung kanyang binatilyong anak, binuhay muli ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakaraming patutuo, buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran, Amen. Mga testimonyo ito, mga minamahal, na hindi natin mapasubalian, hindi natin masasabing nasa kwentong kutsero. Mga minamahal, ang ating paglilingkod sa Diyos. Totoo na buhay ang Diyos na tumawag sa atin. Siya'y nagbangon sa mga patay. So, sa kung panahon ng mahal na Panginoon, sabi ni itinago, kung itinago nilang mahal na Panginoon, mga minamahal, sila hindi magpatuloy sa maling paniniwala. Amen. Amen. Subalit, mga minamahal, sila'y nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa kanilang nakita nila totoo ang Diyos, ang Panginoon ay nagbangon sa mga patay at umakyat sa langit. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung di buhay ang Diyos, ang ating beloved pastor, tatagal ka ba ng 3 months na hindi kumain? Mga minamahal. Hindi ka abot ng 3 months na hindi kumain sa Talipaw. Amen. Pero nakita natin, almost 3 months sila doon. Ang ating beloved pastor, buhay pa rin. Kahit butot balat siya, pero buhay pa rin. Gaano kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya masasabi ko po, na tayo mapalad sa iglesyang ito. Buhay ang Diyos na ating sinampalatayanan at buhay siya na Diyos na kumikilos sa buhay natin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo po'y magpupuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon, kung meron tayong mga bisita, papuntahin natin sa harap. At tayo po'y magpupuri sa mahal na Panginoon. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka ba nababatid? Bugtong niyang anak, hiling niya'y pinagkain. Nanaos sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
dakilang Diyos kay buti mo. Sa isang katulad ko, masuwain sa nais mo. Di man pansin, laki ang pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinagdaawa sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang tubong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang tubong itinigis ng iyong anak para sa akin. Hallelujah. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Meron ka bang nagbabati? Buktong yan na hindi niya ipinagkain. Nanaog sa mundo ng dusa, dumaranas di mo sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, ay hindi sapat ito upang ibalik ang tubong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang tubong itinigis ng iyong anak para sa akin. Yes, amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Dalago ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Para sa atong mga minahal ng mga bisita, anya karon sa tubangan, bulahan ka mo maigsoon, kaya ang Diyos mo'y nagtawag ka ninyo, ang Diyos mo'y nagpili ka ninyo. Dili kita angayan, apan ang Diyos, gikaluyan kita, gitagaan ta gigayon, nga makaduol ta kaniya, palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. So ning mo sa balang kasulatan sa tanang mudawat kaniya, tagaan ka mo kagahom mahimo kang anak sa Dios. Kung anak kita sa Dios, magapanunod kita sa gingarian sa Dios. Anak kita sa Dios, tunatay katungod mo sangpit sa kaniya, mga liya kaniya mo magtawag kaniya. O ang anak kita sa Dios, na ang mata sa Ginoo, magapanalipod ka nato kanunay ang grasya, ang panalangin sa Ginoo. Busa walay kalugihan sa pagdawat mo sa Ginoo. Alagaran nato ang Dios, mga minamahal. Ang Dios iyang gihatag ang gugma kanato. Busa dila nato kini usikan ang iyang grasya, dawaton nato ang Ginoo. Dunay upat ka reklamento sa kaluwasan, pagtuo, paginulsol, bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoo. Inyo nang buhaton mga kaigsunan na magtuo, ang maginulsol o kuman pagdawat kita sa bautismo para maugasan ninyong sala.
ug ang Dios maghatag kaninyo sa iyang balang Espiritu Santo. Ibayaw ang kamot sa mga pag-ampo, litok kini pag-ampo, sabat kamo sa pag-ampo. Ginoong Yesus, salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Salamat Ginoo sa imong pagkatagad kanako. Ani ako karon sa imong atubangan. Uban sa dakong pagpasalamat o pagpaubos sa akong kaugalingon. Ginoo, pasaylo ako sa akong sala. Ginoo, ginadawat ko ikaw nga akong manluluwas. Ginoo, Dios ug hari sa akong kinabuhi. Musulod ka sa akong kasing-kasing. Magpuyo ka sa akong kasing-kasing, Ginoo. Imuon mo kong tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Dugangi akong pagtuo. Dugangi akong pahigugma kanimo. Alagaran kita, Ginoo, sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Magampo kami langit nung Amahan, Diyos na makagawom sa tanan. Sa unang pag-ampo sa among mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, salamat sa mga kalag niya karon. Nidawat kanimo, Dios, gihimo kang manluluwas. So kading adlaw, ikaw magpuyo sa ilang kasing-kasing. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Ipanalanginan sila, Ginoo, uban sa ilang pamilya. Panalanginan sila sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Magampo kitang tanan, ibayo nga atong kamot, maigsoon sa pag-ampo. Mangaliya kita sa Dios, usa man ninyong gipangayok sa Ginoo, doon natay katungod karon. You have, meron tayong tinatawag na meron tayong access sa Ginoo sa pagsampit kaniya. Sampit ka sa Ginoo, ingon sa Ginoo, maminaw ang Dios ka nato. Magampo kitang tanan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Langit ng Amahan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Ginoo ning orasan niya kami nasabta kong pagpasalamat kanimo, O Dios. Kay buhi ka nga Dios, among gihalagaran. Buhi ka na Dios, among gisimba. Salamat Ginoo sa iyong kamatuoran. Ug ning matahom sa kapunon, Ginoo niya kami sa mga pag-ampo. Uban sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ginoo, pasaylo kami sa among mga pagkukulang. Panalanginan ang imong mga katawhan, O Dios. Ikaw maghahatag kalig-on sa among magpagpangalagad kanimo. Tabangi kaming tanan, O Dios, santo sa imong pagbalik. Ginoo, mga malagad kami, panalanginan sila sa tanang butang. Sulbaro ng mga problema, ayuan mga balatian, dugang ilang pagsalig, pagtuo kanimo, luwasang laman sa kinabuhi, panalibdan sila sa ilayo sa mga disgrasya, mga aksidente, ampingan sila sa matag adlaw, tagayin sila taas kinabuhi, panalangin ilang mga trabaho, mga negosyo, tanang panginabuhian, panalangin ay bubuhi mamadagayaong grasya, financial, material, physical, ilabi na sa spiritual, gamitan mo kami sa imong pagkahimayaan, panalanginan kaming tanan, sa ngalan mo, Ginoong Yesus, I pray. Mga igsoon, ipandong kamot sa inyong ulo. Ipandong kamot sa inyong ulo, kung tuong kamot sa inyong ulo, kung doon na kayo sakit, pananglitan imong cancer, leukemia, imo siyang badlungon, imo siyang inglan sa ngalan sa Ginoo. Demoy ng cancer, leukemia, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Sige po, demon of sickness, sige, hallelujah, dakilang Dios, makagawom sa tanan, among gigamit, karon ang imong halandon, gamana ngalan o Dios. Ginoo ni Jesus, ning orasa among ginabadlungan tanang batang sa balatian, demons of infirmity, sickness, and diseases, demons of problems, demoy ng mga sakit, demoy ng balatian, paspahawa, infirmity, sickness, and diseases, I command to cast out cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, asthma, hallelujah, sakit sa kasing-kasing, sa bisagong sang balatian na pahawa sa ngalan na Ginoong Jesus, hallelujah. Be healed right now, be blessed and be healed. In Jesus' name, sickness cast out, problem be solved, vices be gone, doubts, unbelief cast out, lukewarmness cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Pakusog nga balakbak para sa Ginoo. Praise the Lord. O karon mga minamahal, para sa atong tanan, mga bisita kami tanan, gipanalanginan sa Dios, diri, amen. Kaming tanan, gipang-ayo sa Dios. Milyon, Luzon, Visayas, Mindanao, antod sa gawas. So nagkursada nga atong beloved pastor for 50 years. Sige, kursada, milyon nakadawat milagro sa Ginoo. Ever si amen. Diri sa Cebu, libo-libo ta diri. Sa atong mga gawain, sa Lapu-Lapu, sa Loan, sa Danao, sa Bugu, sa Thunder, Alcantara, Argao, Toledo, Camotes Island, Molango Island, Bantayan Island, tuwang atong gawain, ever si amen. Libo-libo ang mga kaigsunan gipanalanginan sa Dios. Kaya kining atong gibuhat na sa balang kasulatan, amen. Karon, maglukso ta, 2 ka beses,
Musinggit tag hallelujah, praise the Lord. Kanang hallelujah, pulong ka ng pagdaig sa Dios. Praise the Lord, mubut pasabot daig ko ng Dios. Sa baylokso, mga kaigsunan, matagak ang inyong sakit. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa Cebu, dito sa Tabunok, sa una, nitambong siya doon ay cancer sa breast. Nagtulo ang nana og dugo sa iyang dughan. Gikan sa Cebu doctor, kitagalan, 1 kabulan, mabuhi. Pagtambong niya, paglukso, nabatsagan niya doon ay natagak sa iyang dughan. Pag uli sa balay, iyang giblian na iyang blouse, ang nagtulog, dugog nana, nauga. Igiayo ang iyang cancer, ever amen. So kini na sa balang kasulatan, ever amen. Mga layas ang demonyo, pag naamo sa problema, dahil nasa katalagman, nasa disgrasya, singgit ka, hallelujah, praise the Lord. Luwason ka sa Ginoo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So karon dungan ta, lokso ta, dungan. Maglokso ta, sunggit ka ta, makusog, hallelujah, kinasing-kasing para manglayas sa mga problema, sakit sa itong lawas. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin makusog ang Ginoo, praise the Lord. God bless you po, makabalik mo sa inyong lingkuranan. Uga niya kita karon sa atong announcement. Magampo ta sa kadali sa atong special offering, Brother Marcelo Palihog. Atong ampuan atong special offering, praise the Lord. Magkuha tayong special offering, praise the Lord. God bless po sa atong beloved Lord President Nilo Miranda. Let us pray. Oh, Heavenly Father, in Jesus' name, Lord, hallelujah, through the leading prayer of our beloved parents in the Lord God, hear our supplications and prayers, Lord Jesus, about this, our beloved people, Lord God, who are willing to give and to help in the improvements of your church, Lord God. Bless us all, Lord God, in all kinds of income, Lord God, that is fitted for your will, Lord God. This all we ask through Christ, our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise Amen. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. Maminamahal, praise the Lord. Atong mga panimbahon, Wednesday, 5 to 9 p.m. Friday, overnight service na to 9 p.m. to 3 a.m. Then atong simbahan sa pagdomingo 10 a.m. onward. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. May atong pagsimba, diri. Doon na tayo programa sa Facebook o sa YouTube, GMCIM Cebu Central Visayas. O sa main church, GMCIM Central Church. So, muna atong mga YouTube and Facebook page. O atong Miracle Hour every night, except Sunday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. At doon natin upcoming crusade, Sindangan, Zamboanga del Norte Crusade, April 26 and 27, 2025, address Amusement and Sports Complex, Barangay Goleo, Sindangan, Zamboanga del Norte. Daligo ng Diyos, muna atong mga upcoming crusade. O purihin naman lang Panginoon, meron pa tayong crusade sa Butuan this coming May 17-18. So, i-post din natin yan mga kapatid. Meron tayong coming crusade din sa dako ng Gihulngan, Negros, this coming May 4. So, May 4, pag umanato Sindangan, next Sunday sa May 4, sa May Gihulngan, Negros. Doon na tayo crusade sa Negros. Then, after 2 weeks, dito ta sa Butuan. So tuloy-tuloy ang ating krusada. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung padayon po nga itong sa atong chapel, sa inyong paghatag, atong na-tiles na ta, palapakan natin ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. Amen. So sa taas na lang, mga iksoon. Mag-tiles mo ta sa taas. So atong anita, unya, palitagda kong electric fan para dili init. Kaya gusto ko, amen. Para doon na tayo electric fan diri sa taas. Manay nato mga sulod nga mga paliton, mga kaigsunan. So manggatag ta para makumpleto nato ang atong simba. Praise the Lord. O ganyan katarong panindog kitang tanan sa atong pag-closing prayer. Atong yalagayan sa atong beloved preacher by Jonard. Para sa atong closing prayer. After closing prayer, ang magpalehans diri sa tubangan. Diri mo sa may stage. Palihog kantangon kining mga preachers diri mo maglaray para malihan sa mga kapatiran pag sa atong closing prayer. Daligo ng Diyos. Sige po, mag-amputan para sa atong pagtapos. Amen. God bless you, beloved Lord and Prince Miranda. Mga minamahal, at tayo magkaisang manalangin o Diyos.
makapangyarihan sa lahat, sa pangunas panalangin sa mahal na pastor, Evangelist Weldy, sa mga beloved children, sa parents in the Lord. Narito kami, mahal na nagpaabot sa tao sa puso, walang hanggang pagpasalamat. Muli, mahal na noon sa tagumpay, siyong banalagawain, O Diyos, sa iyong paglangis, mahal na mula pa sa umpisa, at maging sa lahat ng mga tugtugan, awitan, O Diyos. Maraming salamat, hallelujah, sa iyong paglangis, mahal na iyong banal salita, sa pagbibigay sa mensahe sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. Sa tuwi-tuwi na nagpapalakas sa amin, mahal na Panginoon, sa aming pagkatipong ito, O Diyos. Kaya kami, mahal na Panginoon, nagpapasalamat at sa pansamantala namin paghiwalay, mahal na Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ingatan mo ang minamahal na mga kapatiran. Ihatid mo silang ligtas sa kanilang mga tahanan, mahal na malalhati, O Diyos. Hallelujah, at ibalik mo sa darating na Miyerkules upang sama-sama ka naming purihin, sambahin sa pangalan ni Jesus. Kami sa dalangin in Jesus' name. Amen. God bless you po mga minamahal, beloved preachers. Palihog, diri mo maglihas, diri. Diri sa tubangan, pala di maglisod mga kapatiran, palihog. Praise the Lord.